What is up guys? This is Ellie and welcome back to my channel. At dito muna tayo sa bahay mag-vlog. Balak kasi namin kumuha ng kotse, no? So first car natin and family car yung balak natin kunin. So ayan, samahan nyo ako, check natin, test drive tayo mamaya. So ito yung tingin kong pinaka mahalagang desisyon. Isa sa mahalagang desisyon na gagawin natin kasi ano yan medyo hindi siya basta-basta yung bibili natin, kumbaga medyo mataas ang ilalabas natin pera, so kailangan talagang pinag-iisipan. And ayun, marami na akong sinearch, so nag-search na rin tayo sa YouTube, tas sa Google, lahat, Facebook, so, join na tayo sa iba't ibang group. So ayan, marami akong kinonsider, tapos siyempre gusto ko rin makita kung ano talaga yung full experience dito, hindi lang basta nakikita lang natin mga comment ng tao. So gusto rin natin ma-experience. So mamaya samahan nyo ako, pupunta tayo sa dito lang malapit sa atin, no? Magte-test drive tayo, no? Samahan nyo ako guys, tara, alis muna tayo. What is up guys? Dito nga pala tayo ngayon sa Mitsubishi Bacoor para i-check yung isa sa mga napupusuan nating kotse. So thank you nga pala kay JL sa pag-entertain na update sa atin dito sa Bacoor. So meron nga pala silang event, kaya na-invite tayo na mag-test drive ng Xpander GLS. So meron din silang libreng t-shirt at payong. So thank you dahil nagamit namin siya. At ito yung ito-test natin, no? Mitsubishi GLS 1.5. Ayan, 2023 na po yan guys. So, ayan. So, napakita sa atin ni JL kung ano nga ba yung iba pang kotse dito. So, ito yung GLX. Iba rin yung design ng dashboard niya. Tsaka ng steering wheel. Pero same ba sila ng color? May ganyang kulay din po, sir. Ano bang ilang kulay ba yon sa GLS? Sa GLS, sir, meron tayong silver, gray, red, tapos sa white ko may additional 15. Yung gray, black gray, ganun? Ganun po siya. Graphite gray. Ayan, sir. Ito yung graphite? Din po, sir. Halos pare-pareho pala sila, no? Nahiya si ate. So, ito pala, guys, GLX to pareho. Halos same sila ng kulay ng ng GLS. Ayan. Mamaya test drive tayo. So, release ka na handbrake sir. Ito yung handbrake niya. Electronic na yan. Bakit tama kami handbrake? Electronic. Pag naka-8 pula, Naka-ano na yan, naka-handbrake yan. naka-handbrake. Pag i-release mo lang, push mo siya. Yan, release Tapos mo may lang. tutunog na So, okay na yan. So, pwede na tayo. So, to go na tayo. Drive ko na mo. Sige. Drive. So, titingin ka na sir kung tapos sunod dito na. Yung sa likod, ano yan? Pero ano ba siya? Blower. Sa lahat ba? Dito kumukuha siya. Blower na lang. Blower na lang siya. Halong Kaya kasi siya talaga. nalamig sa din. Nabenta talaga po yung Xpander. Yes, ma'am. Yan yung basta. Lakas na. Yung gas. Matipid mo. Matipid ba? Pero sa mga akyatan, kaya to. Sir. Sa Baguio, mga ganun. Ay, hindi ko ma-gets yung yung Ito. off, auto, ay, ano Auto ba? hold? Yung Auto off, yung OD off. Overdrive ito. Yan. Actually, ginagamit na sir pag mag-overtake ka sa expressway, kailangan mo extra speed. Ito, overdrive. Extra speed. Okay. Sport mode lang. Oo, saan dyan pipindutin? Ito, sir. Itong Yan, try mo yan. pag OD off, ibig sabihin, naka-on yan. Yan. Naka-on yan. Naka-on, ibig sabihin, pwede akong umarangkada. Gamitin mo lang yan. Gagamitin to kapag Mag-overtake ka lang. Oo, parang bubelo kung magbababa ka ng gear. Yun pala yun. Magastos kasi pag naka-overdrive ka kung
Ganito city driving lang. Oo. Ito, naka-off na yan. Usually expressway lang ginagamit yan. Pag-akyatan, anong bang ginagamit? Ito, drive lang sir, kaya naman yun. Kahit ilang kasama? Opo. Kasi sa amin dun sa third floor namin, paakyat yun eh. Oo. Viral yun eh. Drive lang naman, wala kami Pero yung, ano yung L? Pagka-paakyat din sir. Paakyat? Low gear yan. Low gear. Low gear. Parang Primera. Yung Primera po. Ayan, yung L pala Primera siya sa ano, sa manual. Tapos yung D hanggang segunda, basta hanggang kwarta. Pero L talaga, low gear. Yung 2, pang ano yan sir, siguro mababa. Mababa pa magano ka lang. Anong ano niya? Kumpara sa manual, ano natin yung ano yung second gear niya. Second gear. Kasi kami, hindi kami masyadong gumagamit dito. Drive lang talaga kasi kaya kasi malaki. Drive lang. Ayun, kaya pala no. Kasi nakikita ko sa ano, parang yung iba underpowered daw. Baka depende rin sa ano no. Maneho din. Try nyo sir yung auto hold. Ano yan, auto hold? Brake kayo, di ba? Naka-brake on. Siya tatakbo no. Once na mag-gas kayo, tsaka lang mag-accelerate siya. Yung gagamitin niya, brake gas lang talaga kayo. Wala na kayong gagawin, kaya stable lang. Relax lang kayo dyan. Sa auto hold? Opo. Tapos, pagka-brake ko, hinto na siya. U-turn. Comfort na binibigyan niya. Comfort talaga, no? Hindi, kaya nga eh. Traffic, yan. Naka-auto hold ka lang. Pag traffic, pero kung gusto ko marangkada. Ano sir, nasa sa inyo na yan. Naka-auto hold kayo. 1.5 na din lang. Ang price ha? Hindi, yung makina? Oo, sir. Mix. Siya, ano? Release. Sa mataas yung clearance mo. Kita mo lahat, kita mo yung view sa bawat gilid. Malaki yung kita, tsaka to. Tapos may ano siya, may hatak din. Bago lang ba to? Okay sir. I mean, ito. Hindi sir, 2022 model to. 22. Iba pa yung 23. Pero ano almost kinakaibahan ng 22 sa 23? Max na sir. Yung Max. Pero dito tayo U-turn. Dito sa alam niyo yung ano? Nakanan ako. Munisipyo? Sige, doon na. Pasok ako doon. Sige. Momo tayo. Pasok tayo mo. Balik ng dahil. Big. Ikaw ba, inaabot ka malamig. Dito guys, medyo malamig yung park. Tapos dito, inaabot ka naman dahil sa view. Nag-vlog ba kayo sir? Oo, nag-vlog din ako eh. Si ano pangalan ko kaya? Rod. Rod? Ayan, si... Huwag din ako sama. Matagal na ba kayo dito? 1 year. 1 year. Pero mabenta talaga siya. Apo, walang mas dito talaga yung takbo na talagang kahit yung katapat dito sa Toyota. Ano ba katapat dito sa Toyota? Rush yata. Rush. Pero wala talagang tumatalo nito sa Toyota. Sa ano lang ha? Sa expander lang. Siyempre mas malakas pa din yung Toyota sa bentahan. Oo, kasi Toyota yan. Gantian ng Toyota yun. Pero yung haba nito, anong parang Avanza ba siya? O parang si mas mahaba mo? Montero. Ito kasi maluwag yung legroom niya. Ayan o. Tapos na ano pa yan? Maluwag pa dyan eh. Na-adjust pa sir. Pakita ko. Ayan siya. Maluwag eh no? Na-adjust pa yan sir. Na-adjust pa. Tsaka maluwag yung likod. Yung likod maluwag. Nakita ko. Ito hold. Ay hindi. Kahit hindi ko napakan. Nag-break ka no? Kahit hindi niya kapa. Naka-hold na. Naka-hold ko. Bitawan mo sir. Huwag ka mo. Diba? Ay, wala. Hindi tumatakbo. Kahit naka-drive ka. Ayun pala maganda. So once gas ka, tsaka siya mag-gas. Oo, tsaka siya ano. Kanan tayo dito. Ay, maganda no? Basta naka-auto hold. Pero kung hindi, gagalaw-galaw. Gagalaw talaga. Pag naka-drive ka, apa ka talaga sa brake. Or mag-neutral ka. Yung OD, ayun pala yun. Overdrive. Mas accelerate pala. Mag-accelerate ka lang. Extra lang yan, speed back. Mag-overtake back. 17 years old pa.
Anong mabetang variant ng kulay? Iba gusto puti eh. Oh, Maganda naman talaga gusto. maganda. Kaso may additional lang yun ng 15K. 15,000 guys. Yung mga puti kasi, ang sabi doon, parang may tatlong kulay kasi, ay tatlong ginamit, di ba? Tatlong process ng kulay. Kaya medyo mahal siya. Pula. May pula ba ito? Gray. Ang itim wala. Ang itim namin GLX. Manual or matic. Hindi kasi sanay ako sa sa mababa. Pag mababa, ganun talaga ako. Ito okay yung nito pag sa lubak. City drive talaga siya. Saka din maingay, hindi yung makina. Oo nga walang ingay eh. Smooth na. Sa laki ng side mirror niya, dalawa. Makita ko talaga yung Kita ko mga matic sa ay manual sa sa hindi ko wala na. Isa natin. Oo, sa Di ba takaw sa gas? access mo dito sa Itong res. dapat hindi talaga kasama din ito. Kasi sila talaga yung Kayo, lang sa driving? sa amin to dumadaan sir, nire-release yung mga unit. QA kayo. Baka sa amin lahat detailing nito, sensor. Pero sa full details talaga ng unit, yung mga IT talaga dapat mag-exclude sir. Siya, no? Hindi lang kasi sila nakakaalis pag wala kami kasi kailangan ng namin eh. Sa kasi coach, hindi rin kasi ako masyadong maano. Titingin-tingin lang din ako, pero sa experience, okay Okay. Premium siya yung tsura niya. Para sa Montero, ayun yung kinuha sa Montero pala, yung ganito. Parang premium to, kasi laki pa lang dito. Yung GLX kasi namin bilang parang siya yung ito, digital. GLS kasi ito yung pinakamataas sa expand. GLS. Pero ang pinakamataas talaga namin yung cross. Expanded cross yan. Oo, yun. Ayun talaga yan. Tapos talaga. Pero ito maganda rin to eh. Tapos dalahin to. Sa GLS to eh. Pag GLS na hindi cross. Mataas na variant to. Ito pinakamataas nila. Maliit lang yan dito. Oo. Pero okay naman, kita naman. Oo, kasi may side nila. Ito likod lang naman yung kita eh. May naman to. May reverse cam to sir ha? May reverse cam to. Ako nga pala meron na reverse cam. Gusto nyo, i-park nyo sir. So guys, ito ang pros na nakita ko based on my experience. So yung tech niya and yung modern talaga, medyo maganda. Medyo modern tayo. May palag siya sa pagiging modern. At yung very wide side mirror. So ayun, naging napansin ko yon nung pagsakay ko. Ang laki talaga ng side mirror niya. So parang safe na safe ka dyan. Tapos yung power niya naman, masabi ko na medyo may power din kahit pa paano. Kasi syempre 1.5. Kasi sanay ako sa yung Avanza before na 1.3 lang.
Pati yung iba kong dinadrive na Vios, yung mga sedan, ayan, 1.3 din siya. So ito, pagka pedal ko, pagka pa ko ng gas, may power siya, may slight power siya. At yung medyo spacious naman siya, compare ko sa Rush na nasakyan ko. So medyo spacious siya. Tapos yung ground clearance niya nga, mataas talaga siya. So ang cons ko naman ay siguro syempre gusto ko rin na medyo may power talaga siya. So especially nung experience ko noon sa Baguio, biniting kami nung Vios. Syempre 1.3 lang yun, tapos yung Avanza ni Micah 1.3. So nabitin ako. Siguro ang hinahanap ko ngayon is yung talagang malakas talaga siya. Syempre 1.5 to, kumbaga hindi ito yung kaya, hindi niya talaga kaya ibigay yung power na hinahanap ko. So hanap pa tayo ng iba. Yun lang naman yung naisip kong cons. Siguro willing naman ako mag-add kahit papano, kahit konting budget. Basta yung power na hinahanap ko siguro ay makita ko. Kung ito lang talaga yung budget, meron akong siguro. I think worth it naman yung Expander GLS. Maganda naman siya overall. I think nakulangan lang talaga ako sa power, which is ayun yung feel ko na gusto ko para sa first car. Ayun. Napanood nyo, nag-test drive tayo. So salamat nga pala sa Mitsubishi Bacoor sa pag-accommodate talaga sa atin sa pag-test drive. Ayan, so na-appreciate ko yun. Ayun. So I decided na tumingin muna ng ibang kotse. Mag-test drive muna tayo ng ibang kotse, no? Kasi since first car natin, so kailangan talaga need natin talaga pag-isipan mabuti, no? Tsaka consider yung mga bagay-bagay, no? So at least kahit papaano na-experience natin kung ano ba talaga yung capacity ni Expander GLS. So at least hindi lang tayo puro nod YouTube tsaka tingin lang ng mga comments ng mga tao. At least na-experience natin talaga, full experience. Feel ko lang okay naman siya. So marami naman akong binigay na pros sa kanya, pero feel ko parang di pa ako ganun ka satisfied. So may gusto pa akong check na iba. So, alam niyo yun, yung feeling na parang hindi pa ito yon. So gusto ko rin consider yung ibang kotse, no? Ibang kotse nga. So para meron tayong pang pag-compare sa kanya. So syempre 5 years natin siyang babayaran. So gusto natin na talagang pinag-isipan natin maigi at decided talaga tayo na ito talaga yung kukunin kong kotse, no? So gusto natin worth it talaga yung bibili natin. And since paulit-ulit ko nga sinasabi, first car and family car, first family car and first car natin to. So, yun. Thank you guys sa pagsama sa akin. Samahan nyo ulit ako sa susunod na pag-test drive natin. So, meron ako ng contact na iba pa. So, ayun. Para ma-experience natin at mapag-compare natin. So, guys, thank you. Don't forget to comment and like and subscribe na rin kayo sa channel natin para sa mga future uploads natin. Thank you guys. Bye.